Ano po yung claim ng ating Panginoong Hesus? Ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Ang religion is not the answer, because if religion is the answer, sana lahat po tayo ay okay na. Hindi ka ligtas dahil mabait ka. Hindi ka ligtas dahil ikaw isang baptist. Ikaw ay ligtas sapagkat Diyos ang nagligtas sa iyo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa John 14, verse 1 to 6. At sabay-sabay po nating basahin itong salita ng Panginoon. Pangungunahan ko po kayo, ang sabi po dito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go, you know, and the way you know. Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? At sa last, ang sabi po dito, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, ang mga talata na binasa natin kanina, no? Dito sa ating mga Biblia, ito po ay bahagi kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagbibigay ng words of comfort, no? Sa kanyang mga disciples. Gusto po ng Panginoon, gusto niyang bigyan ng tinatawag nating encouragement yung kanyang mga disipulo. Yung kanyang pangungusap, no, na ito, I believe, ay napakahalaga na maunawaan po natin. Maunawaan po nating lahat. Ang sabi po niya sa verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. So, pinakikita po dito ng Panginoong Hesus yung kahalagahan na ating pong paniniwala, hindi lang po paniniwala, kundi yung ating pagtitiwala sa Diyos at sa Kanya mismo, sa ating Panginoong Hesus, yung Kanyang bugtong na anak na isinugo ng Panginoon. Ngayon, dito po natin makikita na siya'y nagpapahayag tungkol sa napakagandang paghahanda na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Na ang sabi niya, ye believe in God, believe also in me. At sa verse 2 na mababasa natin, ang sabi po dito, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Alam po natin kung nasaan po ang bahay ng Ama. Sabi dito, in my Father's house. Ito po yung natutunan natin sa Biblia. Sa Biblia, yung model prayer na nababasa natin. Ano? When you say, Our Father, who art in heaven, ibig sabihin, yung Ama natin ay nasa langit. Tama po ba? It means to say na nililinaw ng Biblia na ang Ama ay nasa langit. At ang sabi niya dito, in my Father's house, meaning nasa langit. There are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ngayon, ano raw ang gagawin ng ating Panginoon? No? So, mababasa natin to sa verse 3. Ang sabi ng Panginoon dito, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So, makikita po ninyo yung kahalagaan na nais iparating ng Panginoon dito, no? Na ang nais niya para sa mga tao na sila po'y makatiyak ng langit, no? Ang gusto po niya ay
ang mga tao, anumang oras na dumating sa ating buhay, especially yung ating kamatayan, no? Na tayo po ay nawa ay mapa sa Ama, mapunta tayo ng langit, no? Ang tanong ni Thomas sa ating Panginoon, sabi niya dito, paano namin mapupuntahan yun? Paano namin magagawa yun? Hindi namin alam ang daan. Okay? Ano ang sagot ng Panginoong Hesus dito? In verse 6 na mababasa natin at binasa natin kanina, ang sabi niya, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So Jesus emphasized to Thomas, Jesus Christ emphasized his very important message na siya daw po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya nga ang title po ng mensahe ko sa araw na ito ay Jesus is the only way to heaven. Kapag tinignan niyo po yung verse 6, makikita po niyo dito yung very clear claim ng ating Panginoon Jesus, no? Verse number 6 is about claim of our Lord Jesus Christ. Ano po yung claim ng ating Panginoong Hesus? Ang kanyang claim ay siya lamang po ang daan at ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Ibig sabihin, hindi po ako, no? Hindi yung si pastor, hindi yung mga nagtuturo dito ng mga Bible studies na nagsasabi na si Kristo ang daan, kundi ang Panginoon mismo ang nagsabi na sinasabi niya na inaangkin niya na siya lamang daw po ang daan, no? Jesus claimed that He is the only way. Hindi po niya sinabing He is one of the ways. Hindi niya sinabing there are many ways. At hindi niya sinabing there are many different ways. In His claim ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, I am the way. So maliwanag po sa isipan po natin na iniklaim niya na siya lamang po ang daan. It means to say, no one but Jesus. No? Hindi lamang po ito claim, this is also a clarification. Ito po yung isang pagliliwanag na sa usaping pagpunta sa langit, wala pong iba't ibang daan. No? Wala pong iba't ibang paraan. I believe, narinig nyo na ito, no? Sa mga iba't ibang tao, sa mga iba't ibang tagapagturo, no? O kaya mismo, no, sasabihin ninyo, no? Tayo mismo, ganito yung naging konsepto natin dito, no? Ang sasabihin ninyo, sinasabi rin ng iba, alam mo, iba't iba lang ang mga pamamaraan natin, no? Iba't iba lang ang pamamaraan ng tao. Pero lahat naman yan ay patungo sa Diyos. Tama po ba itong sinasabi ng iba? No? Now, you see, ganyan po yung kaisipan at konsepto ng nataglay ng mga tao. But in that clarification of our Lord Jesus Christ, hindi po iba-iba yung daan, no? So, hindi po iba-iba sa clarification po ng ating Panginoong Hesus na ating pinag-aaralan, hindi iba-iba, kundi hindi rin marami, kundi iisa lang po ang daan. So John 14:6 is about his claim. John 14:6 is about his clarification, and John 14:6 is a confirmation. Ibig sabihin, hindi lang ito pagliliwanag, kundi pagtiyak. Kaya kung hindi mo alam ang patungong langit, huwag po tayo doon sa pagbabakasakali. Meron pang, sinasabi nila, meron pang ibang daan. No? Meron pang ibang paraan.
Okay? So, pag-isipan po nating mabuti yung ating pinag-uusapan. So, pansinin niyo po dito yung paano niyang kinumpirma. Sabi niya, ako lamang ang daan, ang katotohanan at buhay. Sabi niya dito, sino man, no man, no? Ito po yung kumpirmadong bagay kapag sinabing sino man o no man, no? Okay? It means to say, bata man o matanda, babae man ito o lalaki, mahirap ka man o mayaman, kilala ka o hindi, sino man, no man, ang sabi ay hindi makakaparoon sa Ama at nasaan ang Ama na binanggit natin kanina, siya po'y nasa langit. Meaning to say, sino man ay hindi makaparoon sa langit kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Therefore, Jesus is the only way. Ngayon, ang Biblia po ay nagtuturo that Jesus is the only way. Ngayon, mga kapatid, at sa ating pong mga bisita na ngayon lang po nakarinig ng mensahe, yung salita ng Panginoon. Hindi po bago dito yung kayo po ay napunta na sa mga iba-ibang church. No? Hindi po ito bago sa inyo. No? Ang pinuntahan niyo po dito ay may religion din kami. No? Okay? Pero, na-realize po namin na ang issue sa kaligtasan at pagpunta sa langit, hindi po reliyon, ano? Kundi ang binibigay naming mensahe sa inyo yung ating relasyon sa Diyos. Hindi po religion ang pinag-uusapan natin dito, kundi ang pinag-uusapan po natin dito ay yung relasyon natin sa Diyos. Kayo po ba ay meron ng relasyon sa Diyos? Sinasabi ng iba, kilala ko naman ang Panginoon. Okay? Ang tanong, kung kilala mo ang Panginoon, kilala ka ba ng Panginoon? Yun ang sinasabi kong relasyon. Kailangan, bago ka tumawag sa Panginoon, magkaroon ka muna ng relasyon sa Panginoon. No? Kasi kung religion ang solusyon, hindi po dapat bababa ang ating Panginoon. No? Bakit? ang dami po nating religion dito sa ating bansa. No? If religion is the answer, siguro there's no need na ang Panginoong Hesus ay iwanan niya yung kanyang glorious place. Hindi niyo, yung sabi ng iba, hinubad. Hindi po naghubad ang Panginoon. No? Ano lang, iniwanan lang niya, no? Kasi pinadala siya ng kanyang Ama. Hindi niya kailangan pang iwanan yung napakaluwalhating lugar, no? Hindi niya kailangan pang magkatawang tao. Hindi na niya kailangang magpakasakit. Hindi na niya kailangang magdusa. At hindi niya na kailangan pang magtigis ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na niya kailangang mamatay kung ang reliyon ay nakapagliligtas. Wala na sanang problema dito sa bansang Pilipinas kung religion po ang ating pinag-uusapan. No? Hindi lang po dito sa Pilipinas may religion. Sa iba't ibang bansa may religion. Sapagkat ang Pilipinas po ay isa sa pinakamayamang bansa na may iba't ibang religion. No? We have so many religions. Ano-ano ang mga religions dito? Babanggitin ko yung iba. No? Roman Catholic, merong Mormons, merong Iglesia ni Cristo, merong Jehovah's Witness, merong Seventh-day Adventist, at merong mga Pentecostal. Okay? So, yung Pentecostal sa mga ating bisita, ay iba po kami doon. No? Kasi sa Pentecostal po, kapag pinag-uusapan po natin ang kaligtasan, sa kanila, nawawala yung kaligtasan. No? Kapag nagkasala ka. Ngunit, dito po sa amin, sa SJBCI, ay kapag ikaw ay nagkaroon na ng relasyon sa Diyos, no? Anak ka na ng Panginoon, hindi na mawawala ang kaligtasan. No? Okay?
So, ano ba ang reason kung bakit ko sinasabi ito sa inyo? No? Hindi ko po inaatake yung iba't ibang religion dito, no? No. So, nililiwanag ko lang po sa inyo na ang religion is not the answer. Because if religion is the answer, sana lahat po tayo ay okay na. Wala na po tayo dapat problema when it comes to salvation. But listen, mga kapatid, wala pong religion na nakapagliligtas. Walang anumang sekta ang makapagliligtas. Kahit ang SGBCI, hindi yan nakapagliligtas. No? Ngayon, ang pagkakaiba ng SGBCI sa ibang religion, wala itong ipinapangaral kundi ang salita ng Diyos. Lagi po kami dito na based on the Bible. Minsan may mga na-encounter ako, no, lalo na yung kapatid ko na na-meet ko ngayon, ano. Because I came from Riyadh at yung kapatid ko ay for good na kasi he's an American citizen na nagtatalo kami, no, about religion, no. So, kapag may sinasabi siya, sasabihin ko sa kanya, nakasulat ba yan sa Biblia? Kung wala sa Biblia, hindi na tayo dapat magtalo kasi iba yung sinasabi mo. Kasi ako, naniniwala ako sa Biblia. Dapat ganun po tayo. Kapag may na-encounter kayong tao na puro ano lang yung pansariling konsepto ng tao, na inimbento ng isipan ng tao, huwag kayong maniwala doon. Maniwala po tayo doon sa Biblia. Kaya importante po na tayo po magbasa ng Biblia. Okay? So, ibig kong sabihin, kapag Biblia ang pinag-uusapan, ay hindi namin iniilagan yan. No? Kung ano ang sinasabi ng Biblia, yan po yung aming pinaniniwalaan. No? Dito po sa SGBCI. Yan po yung aming pinaninindigan. No? Katulad ng pinag-aaral na natin ngayon, na ang sabi ng Panginoong Hesus, in His claim, in His clarification, in His confirmation that He is the way, the truth, and the life. No? And no man cometh unto the Father but by Him only. So alam nyo, ang ating concern ngayon ay yung masagot lang natin ang tanong. No? First question. Bakit kailangan sabihin ni Jesus na siya ang daan? Second question, bakit po kaya nililiwanag at pinagtitibay ni Jesus na hindi siya ang daan, kundi siya lamang ang tanging daan, that He is the only way? When Jesus Christ said, I am the way, it means, mga kapatid, na napaka-depenido, na there's no other way. So the only way to heaven is Jesus Christ. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Again, why Jesus Christ said that He is the only way? You know why? Because men are what? Sa inyong pagkaunawa, no? Because men are departed. So, kaya po nasabi na siya yung daan kasi ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Ang sabi ng Isaiah, ating bubuksan ang ating mga Biblia. Isaiah 59:8, ang sabi po dito, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Ang nais kong maunawaan ng bawat isa sa atin dito, na dahil sa ating kasalanan, nahiwalay po tayo sa Diyos. Kaya nga po, lahat ng tao ngayon, sa usapan na pinag-aaralan natin ngayon, bakit ba nagkaroon ng religion? Yung pala yung dahilan. Okay? Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng religion, ayon po sa mga Bible scholars, dahil sa intensyon ng tao na nalayo sa Diyos, na gusto nilang makapanumbalik. Kasi yung meaning ng salitang religion ay maganda. No? And then, ang ibig sabihin po ng religion
is yung re means again, and then lehio means to bind. It means to say, if the meaning of the word religion, ang magiging issue dito, the meaning of religion, re means again, lehio means to bind, or to tie, it means to tie again, to bind again. Why? Sapagkat nahiwalay nga po ang tao sa Diyos. At ito po ang dahilan. At ito po ay dahil sa ating mga kasalanan. Because of sin, we have been separated from God. Kaya ang sabi po sa Isaiah 53:6, ating muli buksan ng ating Biblia. Ang sabi dito, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So, sa deklarasyon ng Biblia, ang tao po ay nahiwalay. Kaya pala, sinasabi ng ating Panginoon Hesus at inaangkin ng ating Panginoon Hesus at nililinaw ng ating Panginoon Hesus. Hindi lang yon, pinagtitibay pa ng ating Panginoon Hesus na siya lamang po ang daan. Kasi ang tao po ay naligaw. Ang tao po ay nahiwalay. Kaya ngayon, ang nais ng Diyos na makabalik ang tao sa Kanya. Pero, makakabalik ang tao sa Kanya doon sa ginawa ng ating Panginoon Jesus, doon sa Krusang Kalbaryo. No? Kaya lang, yung tao, iba yung kanilang ginawa. No? Gumawa sila ng sarili nilang paraan para makabalik sa Diyos. No? Kaya nga, ang sabi ng Biblia, no? All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. No? Kaya kapag inaral nyo po yung tao, may kanya-kanya silang paraan. Kapag inaral po ninyo yung mga iba't ibang sekta, may kanya-kanya silang paraan. No? Para hindi tayo malito, hindi ang paraan ng reliyon ang ating dapat tignan. Ang ating alamin, yung paraan ayon sa sinasabi ng Biblia. At ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoong Hesus sa usapang pagtiyak ng langit, sa daan patungo ng langit, wala raw pong ibang daan. No? Iisa lang po yung daan. At yan ay ang ating Panginoong Hesus. Kahit sumapi pa kayo sa SGBC, no? Hindi yan makapagliligtas sa inyo. Tuturuan po namin kayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Tuturuan po namin kayo ng tamang doktrina. Ang pagiging baptist ay hindi ang daan para ikaw ay makatiyak ng langit. Mamamali po kami, no? Kapag sinabi namin na kapag nag-join kayo ng SGBCI ay magkakaroon kayo ng kaligtasan. Mali po yun. Hindi po namin tinuturo yun. No? Kapag miyembro ka ng SGBCI, no, dapat kailanman ay huwag mong sasabihin yun, no, sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga mahal mo sa buhay na mag-miyembro ka sa amin, maliligtas ka. Okay? Yung mga makita po ninyo, no, itong mga INC, Iglesia ni Cristo. So, ayon po sa kanilang katuruan, kapag ikaw ay miyembro ng INC, tiyak ang iyong kaligtasan. Pero once na ikaw ay natiwalag as member, mawawala po yung kaligtasan mo. Kasi nahiwalay ka na sa iglesia. Mali po yung katuruan na yun. Yung katuruan ko po, ang hirap po siyang, yung about salvation. Ipaliwanag, kasi iglesia siya ni Cristo. Isa siyang diakonesa. Yung kapatid ko na yun ay nasa Japan, pero ngayon ay naghihirap siya, nagkaroon siya ng cancer. Lahat ng kayamanan niya napunta doon sa gamot. Pero up to now ay nasa Japan pa rin siya. Ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. So kilala po yan ni Brother Roel. Naririnig nila ito. Ay, nakita na. I think nakita na ni Brother Roel and Sister Evelyn. Itong kapatid. Okay. So, iba yung
pagka-intindi niya about salvation. Akala niya, kapag member sa ng INC, ligtas na siya. So mali po yun. Ang nasa Bible, para makatiyak ka ng langit, si Jesus lamang po ang tanging daan. No? Kaya I'm telling you this morning, sa lahat po ng mga nakikinig, especially sa ating mga bisita, let me shout this important message that Jesus is the only way. No? Jesus lamang po ang makapagliligtas sa atin. Wala nang iba. Alam niyo kapag may pupuntahan kayong lugar, ang isang dapat niyong tiyakin yung daan kung saan kayo pupunta. Baka gusto niyong pumunta ng Bicol, no? Tapos ang sinakyan niyo ay Cavite. So, tiyak na maliligaw kayo. No? Tapos napunta kayo ng Imus, nabasa niyo yung SDBCI, President. No? Hindi kayo naligaw. Pero ibig sabihin dito, tsakin nyo yung daan. No? Bago ka mag-isip kung saan ka pupunta. No? So, baka mamaya, no, Bicol ang sinakyan mo, tapos napunta ka. Baguio ang pinunta mo, Bicol ang sinakyan. Gusto mo pumunta ng Baguio, napunta ka ng Cavite, ay mali po yun. Ano? Okay? So, gayon din po, no, dapat natin gawin. Dapat alamin natin yung tiyak na papuntang langit. Yung daan patungo sa langit. Ang sinasabi ng Biblia, according to the claim of Jesus Christ, I am the way. Bakit ini-emphasize ng Panginoon na siya lamang ang daan? Because men are departed. How about his claim that he is the truth? Because men are deceived. Sapagkat ang tao po ay nadaya, di po ba? Ang tao po ay nagkanya-kanya. Napaniwala po tayo doon sa mga salin-saling turo, no? Mga man-made tradition, salin-saling sinasabi ng iba. Kaya karamihan sa mga tao, especially mga hindi nakakabasa ng Biblia, pagdating sa usaping pananampalataya, sasabihin nila, kasi yun yung kinagisnan namin. Yan yung turo sa akin ng nanay at tatay ko. Yan yung turo sa akin ng teacher nung elementary ako. Kaya karamihan, naligaw na ng landas. Ang nasa mindset nila, kapag ikaw ay mabait, no? Kapag ikaw ay matulungin sa kapwa, hindi ka gumagawa ng masama, sabi nila, mapupunta ka ng langit. Tama po ba yun? No? Hindi po tama yun. Ano? Are you sure na talagang sa langit ka mapupunta? Kapag ikaw ay matulungin, mabait? No? So, mali po yun. Ano? Si Jesus lamang po ang daan. Kung nais mo makarating ng langit, siya lamang po ang katotohanan. Bakit kailangan nating malaman ang katotohanan? Okay? Kasi kung ano-ano po ang daya na ating naririnig sa ating mga kaibigan, mga naatinan natin mga religious group, sa mga naatinan natin, sa mga especially sa mga school natin nagtuturo ng Biblia. Kung ano-ano pong daya ang naririnig natin, kung ano-ano ang turo na ating natatanggap. It is now time for us somehow na open our eyes, open our mind, and then think about this important thing na ating pinag-uusapan. Na we are talking about our eternity, our salvation. That Jesus is the only way to heaven. Saan ka pupunta kapag namatay ka? Yan ang madalas itanong ng mga Baptist. No? Ang sabi ng tao, karamihan, hindi po Baptist. Ang sabi ng karamihan, hanggat hindi ka namamatay, hindi mo matitiyak, hindi mo malalaman kung saan ka mapupunta. Ang tanong, kung tatanggapin po natin ang katwiran na yan, at kapag namatay ka,
doon po ninyo malalaman kung nasa impyerno ka na. Okay, di ba? So bakit natin di konsultahin ang ating Biblia? Basahin natin ang 1 John 5:11 hanggang 13. So babasahin ko po sa inyo. Ang sabi sa 1 John 5:11 to 13, and this is the record that God had given us eternal life. So maliwanag po, no? Sabi dito, God had given us eternal life, and this life is in His Son, sa ating Panginoong Jesus. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So in verse 13, ang sabi po dito, listen carefully mga kapatid. No? These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Ano po ang lumalabas na turo ng Bible na ating binabasa dito? So, malalaman ba natin na merong eternal life? O wala? Matitiyak ba natin na meron talagang salvation sa ating Panginoon Jesus? So, ngayon, ito naman ang mundo. Last December, no? Anong sineselebrate pag December? Okay? So, they celebrate Christmas. No? Ano ang konsepto ng karamihan, no, tungkol sa Christmas na celebrate last December? So, ang konsepto dito ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kahit hindi nila sigurado kung talagang ipinanganak nga ang ating Panginoong Jesus noong December 25. Kasi meron sa kanila na naniniwala na December 25. At meron naman naniniwala na hindi December 25 pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, kahit alam na nila na hindi pinanganak ang ating Panginoong Jesus noong December 25, sineselebrate pa rin nila. No? Okay? Sino po ang naniniwala sa inyo na si Jesus ay pinanganak noong December 25? Wala. Wala dito, no? So, ang alam ng mundo na siya ay ipinanganak para magregaluhan. Yan po yung nakikita natin pag Pasko. No? Makikita po rin natin dito na nagkakaroon ng mga Christmas party. Nagkakaroon din ng family reunion. Ngunit hindi nila alam kung bakit siya ipinanganak dito sa mundo. No? Ang tanong ko po, gaano pong maraming taon na isineselebrate ng karamihan ang Pasko? Ito po'y patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. No? Sa Saudi Arabia po, no? Napansin ko doon, they don't celebrate their birthday. Yung iba, nagse-celebrate ng birthday, yung mga nakarating na ng mga Europe, nakapunta na ng Amerika. Ngunit kung ikaw ay pure Saudi, hindi ka nakalabas ng bansa, you don't celebrate your birthday. May mga kasama ako doon sa Riyadh, birthday nila, kasi may nakikita ko yung date of birth. Babatiin ko sila, happy birthday. Ngingiti lang sila, wala na. No? Kasi they don't celebrate their birthday. Kaya pag tinanong mo sila, hindi nila alam yung edad nila. Kasi they don't celebrate their birthday. I think Israel, yung mga Jews, I think, na hindi rin sila nagse-celebrate ng birthday nila. Kailan lang, no, yung mga, syempre, na, may mga nagpupuntang ibang mga doon, mga lahi, ay na sila, nahawaan na mag-celebrate ng birthday. Okay? So, sa pagpapatuloy po natin, no, nakita ba natin ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao? No? Naintindihan ba natin kung bakit siya bumaba dito sa lupa? So, sino po sa atin dito ang nakakaalam kung bakit siya dito bumaba sa lupa? Kaya ba siya pumunta dito sa lupa
Kaya ba siya ipinanganak at sinilang para magreguluhan ba tayo? Para ba tayo magkaroon ng material na bagay? Ano ba ang dahilan kung bakit siya ay pumunta dito sa lupa? No? Sapagkat siya lamang po ang daan. Siya ang katotohanan at ang kailangan malaman ng tao ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya sabi natin, you shall know the truth and the truth shall set you free. No? At sinasabi ko sa inyo this morning, Jesus is not just the way, but He is also the truth. Bakit sinabi niyang siya ang katotohanan? Uulitin ko po, because men are deceived. Sapagkat ang tao po ay lito, naguguluhan, at nadaya. Panahon na para alisin natin ang kaguluhan sa ating isipan. At kilalanin natin ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Na si Jesus ang katotohanan. So, kailangan po nating si Jesus sa ating buhay. No one but Jesus. So, meron po akong tanong dito ulit. Why Jesus Christ said that He is the way? Because men are departed. Dito ba? Why Jesus Christ said and claimed that He is the truth? Because men are deceived. Okay? How about His claim that He is the life? Because men are dead. Spiritually dead. No? Buksan po natin ang ating Biblia sa Romans 5:12. No? The Bible says sa Romans 5:12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Dahil dito, ang kamatayan ay mararanasan lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. No? Mga kapatid, anong kamatayan ang pinag-uusapan natin dito? No? Itong Romans 5:12 ay hindi po patungkol sa physical death. No? Ito po ay tumutukoy sa spiritual na kamatayan. And the idea is the same, no? Doon po sa separation. Because the meaning of the word death, it means separation. Kapag pinag-uusapan natin ang physical death, ang ibig sabihin ng physical death ay separation ng body and soul. Kapag ang kaluluwa po ay humiwalay na sa katawan, it means na siya po ay physically dead. Mababasa natin sa Biblia, sleep. Okay? So, ibig sabihin, patay na siya. Sa Tagalog, yumao na siya. At kapag patay na po yan, kahit anong gawin po ninyo dyan sa patay na yan, kahit pakainin niyo po yan ang masasarap, no? Hindi po yan magre-respond. Kasi patay na po yan. Kahit kurutin mo po yan, kahit hampasin mo po yan, kahit kiritiin mo po yung patay na yan, hindi po yan magre-react. Kasi patay na po yan. No? So mga kapatid, gusto kong malaman ninyo na noong pong likhain ng Diyos ang tao, remember, when Adam was placed in the Garden of Eden, no? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Kay Adam. Ang sabi ng Diyos sa kanya, lahat ng puno sa halamanang ito ay makakain mo. Subalit ang bunga ng pagka-alam ng mabuti at masama ay wag na wag mong kakainin. Sapagkat sa sandaling ito'y iyong kainin, walang pagsalang na ikaw ay mamamatay. Mababasa po natin yan sa Genesis 2:16 to 17. Meron po akong tanong. Nung kinain ni Eva yung prutas, siya ba ay namatay?
Kasi sabi ng Diyos, once nakainin mo yan, ikaw ay mamamatay. So, nung kinain ni Eva yung prutas, kasi siya yung unang kumain, no? Siya ba ay namatay? So, hindi lang po siya ang kumain ng prutas, no? Binigyan niya rin yung kanyang asawa, no, na si Adam, no? Sinabi ba ng Diyos na kapag kinain mo yan ay ikay mamamatay? No? Nabasa ba natin sa Biblia, noong kinain ni Eva at Adan, yung bunga, sila ba'y namatay? No? Kung physical na kamatayan ang pinatutungkol dito, di sana si Eva at Adan ay biglang namatay na nung araw na. Di sana unang mamamatay si Eva at hindi na niya nabigyan si Adan kasi namatay na siya. No? Okay? Si Adan binigyan niya si Adan para kainin yung bunga. So hindi po yan yung nangyari, no? Na si Eva ay namatay. At hindi rin po nangyari nang bigyan ni Eva ng prutas si Adan ay pareho silang namatay. Ang ibig sabihin, meron po tayong dapat maintindihan sa sinasabi po ng Diyos. Kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan na tinutukoy niya. Ngayon, naintindihan natin na kamatayan na tinutukoy dito ay yung spiritual death, no? Spiritual na kamatayan. At ang nakalulungkot po dito ay ang katotohanan eternally kapag ang tao ay hindi binigyan ng pansin ang sinasabi natin dito na ang Panginoon lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ay hindi ka makakatiyak ng langit. Ikaw ay makakatiyak ng impyerno. Ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. At dahil lahat po tayo ay makasalanan, kung unawain po ninyo yung salitang kasalanan, basahin po natin yung Romans 5:12. So, Romans 5:12 meaning, spiritually, we are all dead. No? Ako dapat sa impyerno mapunta. Kasi makasalanan ako. Kahit ang bait-bait mong tao, no? Kahit ang bait-bait mo sa paningin mo sa sarili mo. Makasalanan ka man, o hindi, makasalanan ka pa rin. Kahit you are a righteous person. Hindi po pinag-uusapan dito yung ikaw ay righteous. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung makasalanan ba tayo? No? So, baka may magsabi dito, no, na ang kasalanan ko ay konti lamang. Mga 0.5 lamang yung kasalanan ko. Di gaya ng kapitbahay ko, chismosa. Ang daming sinirang tao. No? Marami siyang sinisirang tao dahil sa kachichismis. Mga kapatid, maliit man o malaki ang kasalanan mo, makasalanan ka pa rin. No? Ano ang sabi ng Romans 6:23? Basahin po natin. Ang sabi dito, for the wages of sin is death. So, pansinin niyo po yung talata na ito. No? Ang sabi ba dito ay for the wages of sins is death? Na-observe niyo po ba? No? Ang sabi po dito, for the wages of sin is death. Hindi sins, kundi sin. Ibig sabihin, ito po'y singular. No? Hindi mo kailangan pang magkaroon ng maraming kasalanan para tawagin kang makasalanan. Halimbawa, no? May tao na kumuha ng isang bagay, no? Kunyari sa school, may kinuha kang isang bagay sa classmate mo. No? Sasabihin nila, hindi pa siya magnanakaw. No? Kasi isang beses niya lang po ito ginawa. Siguro, kung uulitin niya yung pagkuha ng gamit ng hindi sa kanya, tiyak siya ay magnanakaw. No? Mali po yun. No? Kapag ikaw ay nahuli na nagnanakaw, hindi kailangan ang marami. No? Isang pagkakataon na nahuli kang nagnanakaw,
kapag napatunayan na ikaw ay nagnakaw, you will be in prison. No? Hindi pwedeng makatwirang ka na sabihin mo, Judge, isang beses lang ko po ito ginawa. No? Hindi pa ako magnanakaw. No? Okay, so, mali po yun. Ano? Kulong ka pa rin dahil ikaw ay nagkasala. Okay? So, hindi kailangang makagawa ka ng maraming kasalanan para ikaw ay mapahamak. Because we are sinner, we deserve hell. Ako, hindi lang ako. Kayo. Tayo po ay mga makasalanan tao. Bakit kailangan na magkatawang tao ang Panginoong Hesus? Siya po ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Ako yun. No? Ikaw yun. Lahat po tayo yun. No? Dahil tayo po'y makasalanan. Kaya kung tayo po'y makasalanan, tayo po ay mapupunta sa impyerno. But, praise God, hindi po tayo nagtatapos dyan. Because of His love. At ang sabi ng Bible, na ito po yung pinaka-heart ng ating Biblia, John 3:16. Ang sabi po dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Isang bagay dapat po nating maintindihan dito. Hindi na po natin kailangan pang magdebate. Hindi na po natin dapat tayo magkanya-kanya. Hindi natin dapat kailangan na magparunungan dito. Kundi kailangan nating tiyakin ang ating kaligtasan. Ang sinasabi ko po sa inyo, sa usapang kaligtasan, Jesus is the only way, the truth, and the life. Kailangan nating panampalatayaan siya. Ang sabi sa Acts 4:12, ito po yung pangangaral ni Pedro. Ang sabi po niya, Neither is there salvation in any other, for there is one other name under heaven, given among men, whereby we must be saved. So, salin po natin sa salitang Tagalog. No? Anong sabi dito? At ang sabi, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kung walang ibang pangalan, meaning may isang pangalan. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi naman sa Matthew 1:21, And she shall bring forth a son. Ito po yung sinasabing nanganak, si Blessed Mary. Ang sabi dito, And thou shalt call his name, what? Jesus. For he shall save his people from their sins. So, maliwanag na sinasabi dito, na ang ating Panginoong Hesus, na he shall save his people from their sins. Okay? Ano ang gagawin ng ating Panginoong Hesus? Uulitin ko ulit. Sabi nga niya dito, For He shall save His people from their sins. Ano po ba ang ating hinihintay? No? Kaya pala siya naparito para iligtas tayo. Kaya pala siya naparito para maging daan natin papuntang langit. Bakit ayaw pa nating buksan ang ating mga puso? No? Okay. Napaka-importante po nito. Okay? So have faith in God. At sino po nagbibigay ng faith? Hindi po tayo sa sarili nating pamamaraan, kaya nagkaroon tayo ng faith. Nagkakaroon po tayo ng faith sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang nagbibigay ng faith sa atin. No? Kaya kapag ikaw ay diligtas ng Diyos, hanapin mo itong gawain na ito. Hahanapin mo po na magbasa ka ng Biblia. Yan po yung tunay na mananampalataya. No? Kasi sabihin nila, yung iba, sasabihin, Kristiyano sila. Hindi naman nag-church, hindi naman nagbabasa ng Biblia. Paano mo masasabing, talagang ikaw ay ligtas na? Okay?
So bago po tayo magtapos sa mensaheng ito, tignan po natin ang pangako ng Diyos sa atin. No? Ito yung pangako ng Diyos sa atin. Basahin po natin yung John 10:27 to 29. Ang sabi po dito, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So unawaan yung mabuti, no? Ano ang kanyang pangako? Sabi, ang pangako ng ating Panginoong Hesus dito, sabi niya dito, "And I give unto them eternal life." Siya po yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. "And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Doon sa tunay na tupa ng Panginoon, doon sa tunay na sumasampalataya sa Kanya, ang pangako ng Panginoon, "And I give them eternal life. And they shall never perish." Ibig sabihin, ng never ay hindi na. Kailan pa man. "They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." Ang idea po nito, kung ikaw ay tunay na naligtas, hindi ikaw ang humahawak sa iyong kaligtasan, kundi ang Panginoong Hesus ang humahawak sa iyo. At ano ang sabi niya? Walang makakaagaw sa kamay ni Hesus. At ang sabi sa verse 29, hindi po tayo nagtatapos dyan sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, na siya yung humahawak sa atin. Ang sabi niya, sa pagpapatuloy sa verse 29, "My Father gave them me, is greater than all." Anong sabi niya? "And no man is able to pluck them out of my Father's hand." So sa mga nag-aalangan dito, no, na nawawala yung kaligtasan natin, no? Hindi po nawawala yan. Dalawa po yung humahawak sa atin. Ang ating Panginoong Hesus at yung Kanyang Ama, our Father. Ang humahawak sa atin, kaya hindi po tayo maagaw ng kalaban. Kung totoong tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus at meron kang buhay na walang hanggan, hindi ka na mapapahamak at walang makakaagaw sa iyo mula sa kamay ng ating Panginoong Hesus at walang makakaagaw sa Ama. Dalawa po ang humahawak sa atin. So, sa mga naligtas na, naway panghawakan ninyo yung kanyang mga pangako. Okay? Doon po sa ating mga bisita na wala pa silang Kristo sa kanilang puso. So, I think this is the time na naunawaan nyo na ayaw nyo mapunta ng langit. Ang gusto nyo ayaw nyo mapunta ng impyerno. Ang gusto nyo mapunta ng langit. Kaya ang ating Panginoong Hesus lang ang tanging daan para tayo makarating ng langit. Wala pong ibang daan, no? Walang ibang pamamaraan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang ang tanging siyang daan. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka ligtas dahil mabait ka. Hindi ka ligtas dahil ikaw isang baptist. Ikaw ay ligtas sapagkat Diyos ang nagligtas sa iyo. Remember that, mga kapatid. Nung tayo hindi pa mananampalataya, hindi natin kilala ang Diyos. Paano tayo napalapit sa ating Panginoong Diyos? Dahil sa Ama. Siya ay naglalapit sa iyo papunta sa kanyang anak. Okay? Dahil sa iyong pananampalataya at paniniwala na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan po ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Diyan po tayo nagtatapos. Tayo po ay manalangin.